Kapag umiiyak ba yung anak mo, cellphone ba kaagad ang iyong sagot? Kapag ayaw kumain, ano ba, YouTube muna bago kumain. Hindi kakain kapag hindi nakakapanood ng YouTube video sa cellphone. Kapag ikaw ay nasa iyong gawaing bahay, ano ba, ibinibigay mo ba muna yung gadget para matapos mo yung ginagawa mo, no? Pagwawalis o paglilinis sa loob ng bahay. Pero bago muna tayo magpapatuloy sa ating diskusyon sa content o sa video na to, wag niyong kalimutan na mag-like at i-share itong video natin for today, at wag din kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click mo din yung notification bell para updated po tayo sa mga videos na ina-upload po natin araw-araw. Ang batang nasa edad na 2 to 5 years old, kailangan i-remind natin yung ating mga sarili na hindi pa niya kayang kontrolin kung ano man yung kanyang emosyon. So yung 2 to 5 years old na yan, nasa developing stage pa yan. At tandaan natin, ito yung formative years. Sobrang napakamahalaga nitong taon na to, itong toddler stage na to ng isang bata. At tandaan natin hindi pa fully develop yung kanyang emotional control, no? Hindi pa siya marunong huminahon ng mag-isa, hindi pa niya kayang harapin. In fact hindi pa niya naintindihan kung siya ba ay frustrated, siya ba ay nababagot, o kaya nadidismaya. So, ito yung mahalagang bagay na kailangan nating maintindihan na mga magulang, na ito yung dapat i-work out natin as parents. Kaya kapag smartphone ang palagi nating tagapagkalma, ito yung primary tool o primary solution natin kapag nakaharap tayo sa ganung klase mga challenges, mayroong bahagi dun sa development ng utak ng isang bata na naaapektuhan. Hindi siya nahahasa o nade-develop. So, pag-usapan natin ang 5 napakamahalagang mga nangyayari, okay? nangyayari sa loob ng utak ng isang bata kapag nagiging primary na tool o dito ka nakadepende sa mga gadget or cellphones kapag, nababagot, nagtatantrums, o kakain yung anak mo. So, ito yung 5 nangyayari. Una, hindi nahahasa yung tinatawag na self-control center ng utak. So, kapag yung bata umiiyak, naiinip siya, nagagalit, normal yon sa ganitong edad. Ang dami kasing nagtatanong sa akin sabi nila, James, paano yun? Yung anak ko 3 years old, ang bilis magalit, nagwawala, nagtatantrums. Normal po yun. Huwag po natin silang i-equate sa the way adults or even mga older children. Okay? Kasi nasa formative, nagpo-form pa talaga, no? In progress pa yung kanilang development. So, yung bahagi na yon ng utak nila, it is still under development. Sorry. So, ang bawat na pagkakataon, kailangan nating i-grab, no? Na sila ay matutong maghintay, matutong kumalma, matutong huminga para ma-relax. Isipin mo to as a parent. Kapag bawat pag-iyak, cellphone agad ang iyong ibinibigay, ito tanong ko, anong natutunan ng bata? Ano ang natutunan mismo ng utak? Of course, hindi natutunan yung paano kontrolin yung emosyon. Ang mas natutunan pa ng bata, natutunan pa ng utak ng isang toddler, ay kapag hindi pala ako komportable, kailangan ko ng cellphone. Ganon yung kanyang learning. Okay? So, ibig sabihin lang, sa paglipas ng panahon, habang siya ay tumatanda at lumalaki, anong nangyayari? Mahihirapan tuloy siyang matutong paano ba maghintay, yung patience. Akala lang kasi natin parents, akala natin walang epekto to kasi maliliit lang naman yan. Hindi, nadadala yan. Always remember 2 to 5 years old, formative years. Kung anong ginawa mo niyan, dadalhin nila pagdating ng 6, 7, 8, 9, hanggang mag-teenagers. Doon mo makikita yung masamang epekto. So, yung una, hindi sila marunong nang maghintay, hindi natututo paano maghintay. Hindi rin natututo paano tumanggap ng hindi. Yan. Isa pa, nahihirapan sila na makontrol yung kanilang mga frustrations. Kaya, napapansin nyo, kapag binawian mo ng cellphone, o kaya naman minsan pag nababagot talaga, nagtatantrums. Kasi nga, hindi natutunan ng toddler. Doon pa lang sa toddler stage, dapat gabayan na natin yung bata paano i-handle yung kanyang frustrations. At ito pang isa, hindi siya natututong kumalma kapag walang gadget. And that is now very dangerous. Kasi mas nagiging dependent na. 2 to 5 years old pa lang, dependent na yung kanyang mga emotional
controlling the emotions through the gadget. So dependent. Hindi yan normal na development. Ang emotional regulation kasi ay hindi siya kusang lumalabas habang lumalaki yung bata. Ito ay unti-unting nahuhubog sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggabay ng magulang. Gusto ko lang i-emphasize ito kasi ang akala ng maraming magulang, automatic. Pagdating ng 6, alam na nila, hindi po siya automatic. Kailangan nyo talagang i-work out yung training sa kanya on how to control emotions, how to regulate emotions. At ito pa, hindi siya isang guidance lang. Paulit-ulit, you have to be consistent. Kaya nga, sabi nga lagi ako, parent ako, may 2 akong anak, yung toddler stage, yung talagang pinakamahirap, sa totoo lang based on my experience, mahirap ito na stage as parents. Kasi ito talaga, siguraduhin mo yung formative years na yan. Kapag sumablay ka dyan, nako, malaki ang problema mo in the following stage sa buhay ng anak mo. Okay, number 2, nasasanay ang bata o yung utak ng bata sa reward system dahil sa mabilis na kasiyahan. Okay, napansin nyo ba ito, guys? Yung anak mo, yun, kung may toddler kang anak na nanonood dito, napansin mo ba to? Pagkatapos nung anak mo na manood siya ng YouTube videos, parang, alam nyo, parang wala na siyang gustong gawin, di ba? Ayaw niyang maglaro, ayaw niyang magbasa, ayaw niya yung mga normal na ginagawa. Minsan, ayaw na ngang makinig, di ba? At ito pang isang observation ko, no? Agad, nagsasabi yan, bored ako. Bored. Nababagot. Hindi naman dahil wala siyang laruan. Maaari siguro, nga kayo, ang dami nyo ng laruan dyan, nakatambak lang, no? Kung hindi kasi, nasana yung utak niya dun sa mabilis na stimulation. Yun nga ang akala kasi natin, yung mga videos niya, okay lang naman yan kasi ano lang naman, pinapanood lang naman ng bata. Hindi. Meron niyang effect yung bilis ng pacing, na may masamang epekto talaga siya doon sa stimulation mismo sa utak ng isang bata. Ang mga videos kasi na punong-puno ng mga mabibilis na eksena, yung fast pacing, makukulay na animation, yung malakas na tunog, yun, yung mga sunod-sunod na excitement. Kapag ito kasi lagi nating ipinapakain, no? Ito kasi yung reward system ng utak ng isang bata. Maaaring hindi na ganito kakawili-wili sa kanya yung mga normal na mga activities. Halimbawa, pagbabasa ng libro, yung pagguhit, pagdodrawing, pagko-coloring, paglalaro, yung mga gamit, yung mga blocks, o mga laruan niya. Nawawala yung kanyang excitement doon. Kasi nga, nawawala yung kanyang capacity para matutong maging mapasensyoso, yung patience, ika nga, no? So yun, napuntahan natin yung number 3 naman na nangyayari sa loob ng utak, nahihirapan siyang mag-focus sa totoong buhay. Isipin mo ito, madalas talaga to, very common to. Ayaw kumain ng bata kapag hindi nakatingin, nakapanood dun sa cellphone. Ang dami nito sa restaurant, makikita mo yung bata kumakain habang nanonood ng Cocomelon, nanonood na kung anong-anong videos, basta lang kumain yung bata. Okay, masaya tayo dahil kumain Kumain yung bata, masaya tayo doon. Okay, pero ano yung epekto doon? Yun. So, nawawala tuloy yung pagkakataon na matuto siyang mag-focus. Matutunan ng utak paano ba yung mag-focus. Ang pagkain kasi, yung kumakain yung bata, ito kasi yung pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap, matutong makinig, yung tikman niya yung pagkain, yung malalasap na ano ba yung maalat, ano yung matamis, ano yung matabang. Matututo rin siyang paano maghintay. O yung pakikisama niya mismo doon sa kanyang mga magulang. Pero ito, ang nangyayari, kapag ginagamit mo as alternative para mas ma-motivate mo yung bata na kumain, gamitin mo yung cellphone, yung gadget, anong nangyayari? Nahahati kasi yung attention ngayon ng utak. Okay? Nahahati. Anong mangyayari kapag nahati? Hindi niya napapansin. Ano ba yung lasa ng pagkain? Of course, kumakain lang siya, pero hindi niya napaprocess sa loob ng kanyang utak. Kung ito ba yung maalat, masarap, matamis, no? Hindi rin siya nagkakaroon ng pagkakataon na nakakausap niya yung kanyang kasama. Okay? At ito rin, hindi niya napapractice ang pag-focus ng isang gawain. So, unti-unti, maaaring mas mahirapan siya na ma-develop yung capacity to concentrate sa mga gawain kapag walang digital entertainment. At ito ang tandaan natin, ang attention kasi, yung attention ay para din siyang muscles, no? Mas lumalakas ito kapag palaging ginagamit. Okay, number 4.
na nangyayari, mas kaunti yung pagkakataon na ma-develop yung language and social skills. Ito, napakamahalaga ha. Yung utak ng batang toddler, 2 to 5 years old, hindi lang siya natututo sa panunood. Mas natututo siya doon sa pakikipag-ugnayan, engagement, no? Kapag nakukuha na ito kapag nagkakaroon ng eye-to-eye contact, no? Natututo siyang na magtatanong o magtanong. Paano sumagot? O, yung pakikinig sa kwento, usapan. Yun. Pero ito nangyayari kapag ang smartphone mo ang pangunahing kasama niya, mas nababawasan tuloy ang pagkakataon na ma-develop itong mga skills na ito. Okay? At ito, ito sana kasi yung opportunity na ma-develop yung language, yung empathy, yung communication, yung social understanding. Yan sa totoo lang, hindi naman yan kasi kayang palitan ng kahit anumang educational video. Of course, may mga videos na okay naman. Ano? In fact, may content nga tayo dyan, mga videos na nare-recommend natin. Pero hindi ibig sabihin kasi na yun na yung ipampalit natin, maging 100% tayo doon. Hindi, kasi yung pakikipagkwentuhan niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang kasama habang siya ay kumakain, yung nakangiti siya, yung tumutugon siya sa mga bawat tanong, no? Yun yung pagkakataon that yung kanyang development dun sa utak for communication, for social skills, dun siya nagkakaroon ng development. So, panglima, tahan natin, natututo ang utak na ang gadget ang solusyon sa lahat ng kanyang emosyon. Ayan. Alam nyo, ito yung siguro masasabi natin, pinakadelikadong epekto na kailangan nating maging seryoso dito. Kapag ang cellphone na kasi, ang ginagamit natin para patigilin yung kanyang pag-iyak, ginagamit natin para pakainin siya, ginagamit natin ang ating cellphone para patahimikin, o kaya alisin yung kanyang pagkabagot o yung boredom, unti-unting natututo yung utak ng bata na ang screen ang pinagmumulan ng ginhawa. That's a very dangerous event o pangyayari. Hindi na niya natutunan yung ma-define yung kanyang emotions. For example, masasabi niyang nalulungkot ako, naiinis ako, o kaya naiinip ako. So, hindi mahihirapan tuloy yung bata to determine yung kanyang emotion. So, ano sa halip yung kanyang natutunan? Ay, kapag hindi maganda yung pakiramdam ko, ang kailangan ko ay gadget. Imagine, ganun yung kanyang natutunan ngayon sa kanyang pag-iisip. So, ibig sabihin, habang lumalaki yung bata, gusto natin matutunan niyang huminga, magsalita, no, tungkol dun sa kanyang nararamdaman. Of course, tayo magulang gusto rin natin na matuto siyang humingi ng tulong sa tao, no? Yung hindi siya umaasa dun sa screen, no, na yun yung tanging pampakalman niya. Kaya sa totoo lang, baka may mga napanood kayo, no? Ako, may napanood na akong mga content na kung saan mga kabataan na nakadepende sa AI, doon sila nagsasabit, nagbubukas ng kanilang damdamin. So, ano yung kanilang nararanasan o nararamdaman. Okay, now, yun yung 5 na mga o 5 nangyayari sa utak kapag pinalitan natin, nakasentro. Yun yung pangunahin natin ginagamit, cellphone or gadget. So, pag-usapan naman natin, ito yung mga tips, mga activities na gusto kong i-suggest sa inyo. Kahit busy tayo as parents, yes, naintindihan ko yan. Kahit busy man tayo, maaari pa rin natin gawin yung mga tama at mga nakakatulong sa development ng utak ng ating mga bata. Number 1, pwede nating isama ang ating mga anak sa ating mga gawaing bahay. So, halimbawa, habang ikaw ay nagluluto o naglilinis, bigyan siya ng mga simpleng trabaho. Halimbawa, pag-aabot ng kutsara, pagpupunas ng mga, yung maliit na mesa niya, o yan, magligpit ng laruan, o kaya isama mo magdilig ng halaman. So, habang ginagawa nyo ito, nagkakaroon kayo ng kwentuhan. Hindi lang siya naaaliw sa paggawa mo ng ganitong bagay o strategy, kundi natututo din siyang paano maging responsable. At ang mahalaga, natututo siyang makipag-ugnayan, makipag-engage sa'yo, o kung sino man yung kasama niya dun sa bahay. Okay? Number 2 tip, magkaroon kayo ng tinatawag nating 10-minute floor time. Okay? Kahit 10 minutes lang, okay, ibaba mo yung cellphone mo, itago mo sa cabinet. Tago mo, baba mo muna yung cellphone, umupo ka sa sahig. Kasama mo yung anak mo, hayaan mo yung anak mo na pumili siya ng laro na gusto niya. Hindi mo kailangan na magturo sa kanya, sumunod ka lang sa laro na gusto niya. Siyempre, bantayan mo kung
Siyempre, kung delikado yan, siyempre hindi natin hahayaan. Pero yung safe lang naman, no? Sa mata ng bata, yung 10 minutes na yon, ano yung ibig sabihin sa kanya? Yung value niya sa'yo. Mahalaga siya. Mahalaga pala siya sa'yo as nanay, as tatay. Okay, number 3 tip. Gawing kwentuhan ninyo ang mga pang-araw-araw na gawain, yung daily activities. Halimbawa, naliligo, nagbibihis, naglalakad, yun, magtanong, anak, ano yung pinakamasayang nangyari sa iyo ngayon? Ano ang kulay na gusto mo? O ilang ibon ba ang nakita mo? Yun. Yung mga ganitong klaseng opportunities, no? These are gawin mo tong special na oras na kung saan nagkakaroon kayo ng meaningful conversation ng anak mo na matututo siya. Ito yung mga ordinaryong araw lang ito ha, pero alam niyo, ito yung napaka-importanting pagkakataon that you can establish that kind of conversation. So, nasasanay tuloy yung bata na magkaroon ng ganung klaseng conversation. Number 4 tip, okay, activity na pwede mong gawin. Gumawa kayo ng tinatawag nating busy box, no? Imbes na gadget box, okay? Maghanda ka ng isang kahon, okay? Isang kahon na ilalabas mo kung kapag kailangan mong magtrabaho ka na o kaya work from home ka man o may mga gagawin kang sa bahay. Yan. Lagyan mo to ng mga crayons, no, ng mga laruan, blocks, yan. Mga pictures, mga books, mga picture books, Play-Doh. Pero guys ito lang pala, warning pala rito just be careful na yung mga inilalagay nyo rito hindi nakakain ng bata, lalo na yung mga maliliit. May mga laruan naman na naglalagay na hindi ito bawal sa 3 years old pababa o 5 years old pababa. So, ang suggestion ko, yung medyo malalaki. So, yung box mo, gawin mo siyang malaki din. So, yung mga laruan na hindi nalulunok ng bata, hindi niya nakakain. Ayan. So, ito yung pagkakataon, no, gamitin mo yung box na yan na kapag ikaw ay may kailangan gawin, ilabas mo para paglaro, para siya ay makapaglaro. Imbis na yung ibibigay mo ay cellphone o gadget o tablet, yun yung ibibigay mo. Yung busy box na yan. Bakit busy? Kasi kung busy ka, yun ilalabas mo. Dito, mas nakakatulong, no, yung kanyang yung development ng bata. Mas nagkakaroon yung matagal na interest ng bata na hindi niya kailangan ng screen para sagutin kung ano man yung kanyang nararamdaman. Okay. So, tandaan natin, sa pagtatapos natin sa video na to, sa content natin, sa topic natin for today, hindi naman masama yung cellphone, tablets, iPad. Hindi naman masama yun. At hindi rin masama na kung minsan naman ay ginagamit rin naman natin ito bilang tulong. So, hindi naman siya completely na bawal. Pero ito lang kasi ang dapat nating itanong, no? Dapat ito yung question natin. Ito ba yung pangunahing paraan ko dapat sa pagpapatahimik, pagpapakalma dun sa aking anak? Dahil tandaan natin, yung edad na yan, yung 2 to 5 years old na yan, hindi lang natututong lumaki yan Natututo rin siyang humarap sa tunay na buhay. Again, as I have said, yan yung formative years. Napakamahalaga yung years na yan, yung mga taon na yan, na hindi ka dapat sumasablay sa formative years na yan. Now, kung ikaw ay may natutunan sa ating video for today, please share this video at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click din yung notification bell. At hanggang sa muling o sa susunod natin na video, magkikita-kita ulit tayo. Maraming salamat sa panonood.